Na natin kagad dahil mahaba-haba itong ating pag-uusapan na patungkol pa rin diyan sa gitnang silangan. Oo, patungkol pa rin diyan sa gitnang silangan. Gitnang silangan ba 'yan? Middle East. Oo, maraming tawag dito yung mga issues na kinakaharap natin ngayon, yung mga issues ng sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin yung ating pinakamamahal na presidente patungkol sa kanyang huling statement, kasi hinihinga natin sila ng statement. Ito yung kanyang statement sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ha? I-play natin. We are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Naniniwala ba kayo doon that we are in good shape? Ha? Kayo ba ay naniniwala na we are in good shape? Alam mo, sa lahat ng presidente talaga sa buong mundo, ito pinakasinungaling. Wala tayong sariling mina ng langis. Wala naman tayong napakalaking dipo kung saan kaya nating mag-imbak ng petrolyo o natatagal ng taon. Pero sinasabi niya na we are in good shape. Ang buong mundo na ang nagsasabi na mahirap ang sitwasyon ngayon. Ang Japan naglabas na sila ng milyon-milyong mga bariles ba tawag na doon? ng langis. Ang ibang mga bansa dito talagang alalang-alala na sa magiging epekto netong gera na ito. Pero, ganito katindi Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, sa isip ni Bongbong Marcos, putangina ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa utak nito ni Boy Sipon, nakita niyo yung Sipon, 'di ba? Mayroon ng video si Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte. Talaga itong mga adik. Hindi na nila kayang kontrolin yung mga sipon nila, tumutulo na lang yan ng kusa. Kakahiya. Oo, di ba? Pumunta ron sa UN, wala na nga mga presidente. Tignan mo, pumunta ka sa UN, nagsalita ka doon, wala mga presidente doon, ikaw lang. Wala nakikinig sa'yo doon, tumulo pa yung sipon mo. Puro kahihiyan na lang talaga binibigay mo. Ngayon kung maririnig ng buong mundo, itong sinasabi mo, na we are in good shape. Putang ina, sa lahat ng bansa sa buong mundo, ikaw lang nagsasabi na we are in good shape. Lahat ng mga bansa sa buong mundo sinasabi nila na maghanda tayo, hindi natin ini-expect ito, medyo mahihirapan tayo, problema ito dahil karamihan ng ating mga ginagamit sa enerhiya dito sa bayan natin nanggagaling dyan, nagkakaroon ng gera, so harapin natin ang katotohanan, magtulong-tulong tayo. Pero itong ulol na ito, we are in good shape? Di ba? Mapapaka ka talaga, we are in good shape. Pucha, ikaw nga hindi ka in good shape eh. We are in good shape. Papakasinungaling mo talaga. Meron daw tayong inaantay na mga shipment coming from other source. Pucha yan. Sigurado ka ba na yung panggagalingan niyan, yung source na yan na sinasabi mo, sigurado ka ba na magbibigay talaga ng petrolyo? Kung yung source mo, kumukuha lang din doon sa Middle East, syempre, yung bansa na yan, na source na yan, itatago rin niya yung stock niya. Syempre, pansariling gamit nila, di ba? Loko-loko talaga eh. We are in good shape. Pucha, matindi na talaga ang anay sa utak nitong tao na to. Habang ang buong mundo nag-aalala, ang gusto niya, wag tayo mag-alala. Paano hindi kami mag-aalala? Ikaw, presidente. Hindi mo nga alam kung paano pauuwiin yung mga kababayan natin sa ibang bansa, sasabihin mo in good shape. Wala kang may ipadalang eroplano papunta ron para pauwiin yung bayan mo, yung mga kababayan mo, sabihin mo we are in good shape. Di ka ba nahihiya na gusto pang tumulong ng Singapore sa atin para lang mapauwi yung mga kababayan mo? Wala kang sariling kapasidad. Sabihin mo we are in good shape. Loko-loko. Ano pa? Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So, para maging accurate yung kalkulasyon. Loko-loko, di ba? Anong sabi niya? We are in good shape. Meron tayong sapat na imbak ng petrolyo at meron pa tayong ini-expect na mga shipment coming from other source. Ang hindi lang natin sure is kung yung magpapadala sa atin, nandoon ba sila? Sa lugar kung saan nagkakagulo. Abay, gago ka pala eh. Sasabihin mo we are in good shape tas hindi ka pala sigurado. Hindi ka sigurado kung saan manggagaling yung sinasabi mong source. Lahat buong mundo nag-aantay na madeliveran sila ng mga petrolyo, ng produktong petrolyo galing sa mga bansa na yun na nagegera, hindi lang ikaw. Apaka-special mo naman.
Napaka-special mo, special delivery ka. So sabi niya, safe daw tayo, okay tayo, pero hindi niya alam kung apektado yung maghahatid sa atin. Ano mo, ang lakas ng tililing talaga nito. Walang yan tao na ito. natin. Pero hindi naman daw. Pagsara ng Straits of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. O yun naman pala, yung sinasabi mo. Hindi mo alam kung apektado sila, pero hindi naman daw. Klaseng report to. Nang tokwa tong presidente natin, no? Ano ba tinitira mo kasi? Medyo pahinga-pahinga rin naman sa pagtira para hindi masyadong lutang na lutang. Walang Diyo naman nakaharap ka sa international community tapos ganyan ka magsalita. Ano pa? So, so in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. O, naghahanap, may nahanap ka na. Utsang inang yan. Dapat ang balita rito, huwag kayong mag-alala kasi may nakausap na tayo at nagbigay sila ng assurance sa atin na magpapadala sila sa atin. Ganun. Pero yung naghahanap tayo ng paraan ng ibang source, utsang inang yan, naghahanap ka pa lang, binabalita mo na. Ibalita mo na pag may nahanap ka na. O, magbibigay ang Brunei, magbibigay ang Malaysia ng petrolyo sa atin dahil sobra-sobra ang stock nila na bagamat lahat ng mga bansa ngayon ay nag-struggle, napili nila tayo kaya palakpakan natin ang sarili natin. Ganun sana, hindi eh. Huwag kayong mag-alala, naghahanap na may putang ina kailan. Kailan ka makakahanap? Walang yan naman, pinapaasa mo na naman mga Pilipino. Kailan yan? Ano yung mga nakausap nyo ng mga bansa? Anong assurance? Meron tayong 80% assurance na madideliveran tayo, ganun. Di, huwag kayong mag-alala, may kinakausap. Putang ina, ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo handa, harap kayo sa camera, pag tinanong kayo, magbibigay kayo ng mga false hopes. Bigla kayong magbibigay kayo ng mga kasinungalingan. Kaya tumutulo yung sipon mo eh. Palagay ko utak mo yan. Yung tumulo dyan, hindi sipon. Palagay ko yung utak mo dahil tunaw na. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. But hopefully we will be able to come to an agreement with them. So wala pang agreement. So wala ka pang dealings. So wala pa. Ba't anong binibigay mong assurance sa mga Pilipino kung wala ka pa namang resulta? Magbigay ka ng assurance pag may resulta na. Let's say for example, nag-commit ang Taiwan na magbibigay sa atin ng ganito. Nag-commit ang Japan na magbibigay sa atin ng ganito. Dapat ganun, hindi yung wag kayong mag-alala. Nakikipag-usap na kami. Sana maganda resulta. Abay putang ina, wala pa palang resulta, niyayabang mo na. Kahit naman ako, kaya ko makipag-usap kahit kanino kahit sa multo. Ikaw nga nakikipag-usap ka sa multo Kasi yung kinakausap mo, baka multo yan baka tatay mo na naman yan. Kahit naman sino pwede makipag-usap kanino. Ang tanong, may resulta ba yung usapan? Yun ang importante. Tangina, usapan pa lang, pinagyayabang mo na. Pag siningil ka na naman dyan, nasaan yung sinasabi mo mga kinakausap mo? Baka nakalimutan mo na yan. Baka hindi mo na matanda na kinakausap mo yung mga. Tsaka ang tanong, gusto ka ba nilang kausap? Baka ayaw ka nilang kausap. Anak ng tinapay ka, mantakin mo buong mundo may shortage ng petrolyo dahil dyan sa gera dyan. Tapos sasabihin mo, easy lang kayo, kami bahala. Alanjo. Bopol. And that we will get further supply from them. But the real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kasi yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ano bang mangyayari? Yun ang problema talaga. Ang problema, ikaw. Ang problema, nandiyan na yung problema na yan. Nagbabadya na yung problema na yan. Alam natin na anytime magiging full-blown yung away ng mga bansa na yan. And alam natin when that time comes, may hirapan tayo. Anong measures ang ginawa ninyo? Meron ba kayong forecasting? Kung mangyari ito, gera na ito at tumagal ito ng 1 taon. Ito ang dapat plano natin. Di ba? Hindi reactive kayo. Nung nangyari yan, dun lang kayo nagplano. Nung nangyari yan, dun lang kayo nag-isip. Tingnan mo, nangyari yan ni repatriation yung pag-uwi lang ng mga kababayan natin na maaapektuhan. Majority, karamihan ng mga Pilipino nandiyan sa Middle East, yung mga OFW natin nandiyan. Ano ang plano mo kung sakaling magkaroon ng gera dyan? Alam mo naman na laging may gera dyan Simula pa nung panahon ni George Bush, ginigera na yan Iraq, Iran, di ba? Israel, nagigera na dyan sa
Diyan sa Syria, kung saan, Afghanistan. 'Di ba? Ang tagal-tagal na nanggigera diyan. Oh, so ngayon, kung halimbawa magkaroon ng full-blown na gera, ano ang contingency plan mo? Sa mga kababayan mo nga wala sa gasolina pa. Mayabang ka. Siyempre, libre kayo gasolina eh. Taong bayan nagbabayad ng gasolina nyo, laging full tank yung mga sasakyan nyo. Paano na may mga Pilipino? Hindi, wala kayong plano. Sana, bilang presidente ng Pilipinas, nung umupo ka dyan, nakita mo may conflict na doon, sana nagplano ka na. Sino din? Department of Energy, ganito. Baka kasi magkaroon ng gera dyan. Ano yung yung pinaka pwede nating gawin? Ang supply natin gaano tatagal? Tatagal lang, sir. Itong mga itong mga depot natin ng mga gasolina, ano lang yan. Kung halimbawa walang papasok, kaya lang natin mag-imbak ng enough para sa isang buwan. Ay, mahirap yan kasi maikli yung isang buwan. Ano ba ang kailangan natin para mas mapahaba pa yan? Pwede ba natin gawing 1 year yung supply natin? Kaya ba nating mag-imbak ng ganun? Sir, hindi po, wala tayong facility. Yun ang iproyekto natin. Gumawa tayo ng mga facilities na since wala naman tayong pinagkukunan ng sarili natin na langis, gasolina. Wala tayong minahan ng langis dahil wala naman tayong pera para i-explore yung mga natural gas natin dyan sa mga islang pinag-aawayan. What if gumawa tayo, mag-construct tayo ng mga depots para makapag-imbak tayo ng good for 1 year para kahit na tumaas yung presyo, yung yung merkado natin pagdating sa gasolina, stable. Stable, kaya nating laruin. Kasi nga, syempre, kung 1 year yung supply mo, tapos magkaroon ng problema doon, hindi tayo masyadong maapektuhan. Pagka naubos yung stock natin, habang naubos, i-replenish natin. Medyo nagmamahal na yung pinang-replenish natin. Pero at least, malalaro pa din natin. Di ba? Yung mga ganun. Halimbawa, nagkagera dyan sa Middle East. Anong gagawin natin sa mga tao natin? Kailangan, bawat embassy, makipag-tie up na kayo sa mga, airlines. Tapos, kailangan, pagputok pa lang yan, bandilyo na kagad sa mga tao. Sinong gustong umuwi na. Di ba dapat ganun? Hindi. Kita mo, parang mga tanga yung mga tao humihingi ng ayuda sa inyo. Para mga tanga yung mga tao na, putsang ina, pauwiin nyo na kami, gusto na namin umuwi. Para wala kayong eroplanong pinadadala doon. Ang problema kasi sa inyo, reactive kayo. Kung ano lang yung problema, pag nagka-problema, doon lang kayo nagsusolusyon. Mga hayop eh. It's the same problem. Nung nasa JP Morgan ako, pinag-usapan namin na matagal ito. Pati sila nag-a-analyze sila kung ano yung takbo ng financial markets. So ganun din ang kanilang sinasabi. The hardest part of this. Kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect. So makapaghanda na tayo. Pero ang presyo ng langis ay hindi lamang dahil sa supply, volatility is also a big factor. Pag hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal pa ito, even the supply will be affected. Kasi yung mga supplier ng langis, syempre sasabihin nila, yung nasa amin, hawakan muna namin. Yun naman pala alam mo naman pala yun eh. Ba't sinasabi mo kanina na we are in good shape? Nang sinasabi mo kanina, okay lang tayo. Yan naman pala, alam mo naman pala na medyo delikado yan. Dahil syempre, kung may shortage sa buong mundo, meron akong mina, uunahin ko yung bansa ko. So paano ngayon yan, Bongbong? Ngayon yung sinasabi natin na wala kang sariling minahan, nakaasa ka lang sa iba, nakaasa ka sa merkado. So anong gagawin mo? Mag-imbak ka na ng marami. Hindi ba ganun naman? Mura ang bigas ngayon. Bumili na tayo ng maraming bigas, mag-imbak tayo. Para kasi kapag naging mahal ang bigas, doon pa lang tayo mag-imbak, lugi na tayo. Habang mura ngayon, mag-imbak na tayo ng marami-marami. Para kung halimbawa man, tumaas ang presyo ng bigas, marami tayong imbak, hindi tayo maapektuhan ng pagtaas ng presyo. Hindi ko alam kung posible to, pero kung naggawa tayo ng maraming mga oil depot sa Pilipinas, kaya sana maglalas ng supply, kaya lang wala. Wala, sabagay, wala naman ding utak to eh. Baka maipit kami pag pinagbili namin ito, tapos tumagal ito, kami naman ang mauubusan. So they can be very conservative or less so. Depending again on the planning horizon, kung tawagin. If it's going to last this long, 1 month, 2 months, or 1 week, whatever it is. But we don't know. That's the problem. So we don't know, wala na. Hindi natin alam. So yun ang problema. So okay ka na doon. Hindi ka na mag-iisip ng paraan. Wala kang plano na in place. If ever this will last 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months to 1 year, wala kang contingency plan.
Eh, ba't mo binibigyan ng ano? Ba't mo sinasabi sa tao na okay lang tayo? Ba't sinasabi mo sa tao na maayos ang supply natin? Eh kung ikaw pala sa sarili mo, alam mo na hindi mo alam kung kailan matatapos ito. O di sana, hindi natin alam kung kailan matatapos to. One thing that I can assure you, hindi tayo magkakaroon ng problema sa supply for the next 6 months kasi enough yung supply natin for 6 months. But beyond that, medyo may hirapan tayo. But since 6 months pa naman yan, ngayon pa lang naghahanap na tayo ng ibang pagkukunan para pag naubos yung or sakali mong tumagal, maubos yung supply natin, eh may replenishment tayo, nakikipag-tie up tayo ngayon. Huwag kayo mag-alala. Dapat ganun. Eh hindi, may kausap na tayo na magsusupply sa atin when push comes to shove. Diba? Or if ever na humaba to ng 1 taon or more than that. Oo, at saka hingi ako sa inyo ng tulong na wala namang bansa na dito ready sa ganito. So hingi ako ng tulong sa inyo na kung ano ang magiging desisyon ng gobyerno ay sana isuportahan ninyo at sana magtulong-tulong tayo para mairaos natin tong pagsubok na to. Yung mga ganun. Ilan to, napakasinungaling. Puros kasinungalingan lang alam kasi. Not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like, and how it will change, how everything will change. Dahil kahit ano pang mangyari, ay talaga magbabagong sistema. And what will that new system look like? So So anong plano mo when the system changes? Kung ano nang in place na mga plano mo? Sana sinabi mo na diyan. Ito yung mga plano natin if ever na hindi matatapos kasi yan bongbong. Yung away ng mga yan panahon pa ni Kristo Biblical yan Sabi ko nga sa inyo, itong mga Palestino at itong mga Hudyo, galing to sa isang lahi lang ni Abraham Noon pa nag-aaway-aaway na mga ito Hanggang ngayon nag-aaway. So paano mo sasabihin matatapos yan in 1 year, 2 years? Hindi. Hindi matatapos yan. Habang may tumitibok na puso, buhay yung isa sa mga yan, mag-uubusan ng lahi yan. Ano ang plano mo sa mga ganong instances? Nga. Speeches na walang kakwenta-kwenta. Akala ko ba nagtapos ka sa Wharton? Buta ganyan ba tinuturo sa Wharton? Puros katangahan. Those are the unknowns that we are having to deal with now. Alam mo, dapat kasi dito BBM, mag-set ka ng proper expectations. Proper expectations, okay lang naman, matatanggap naman namin because these are unforeseen circumstances. Pero, this has been going on for a long time. So, kailangan, ikaw bilang leader ng isang bayan, dapat ikaw forward thinking ka. Hindi ka yung reactive, dapat proactive ka. If ever this happens, dapat laging worst case scenario, meron kang plano. Hindi yung putang ina. Sabi ko nga sa'yo, si Bongbong Marcos, Pilipinas na. Tingnan nyo to, gasoline boy lang, mas matalino pa sa kanya. Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, Tingnan mo. Si Kuya, taga Caltex si Kuya, gasoline boy lang. Hindi naman natin minamaliit. Pero sigurado naman na mas mababa ang trabaho na ito kaysa sa isang presidente. Napakalayo ng diferensya ng isang gasoline boy sa isang presidente. Pero tingnan mo kung paano mag-isip ang isang gasoline boy kumpara mo sa presidente ng Pilipinas na tumutulo yung uhog. Di ba? Ito siniset ni Kuya na gasoline boy. Siguro nagtanong sa kanya, Kuya, ang taas na presyo ng gasolina. Paano ba to? Hanggang kailan to? Si Kuya gasoline boy, may sagot siya. Sa totoo lang, mahihirapan tayo. Hindi kayang kontrolin ng Department of Energy yan. Kasi ganito, kasi ganyan. May mga ganun na sinasabi si Kuya. Buti pa si Kuya, merong alam yung presidente. Wala man takin mo ang opening statement ng presidente na we are in good shape. Kuya, totoo ba na we are in good shape? fair din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. Yan yung sinasabi ko. Sabi ni Kuya, sa mga gasolinahan, basta may consistent supply, mayroong supply, hindi sila pwedeng magtaas. But pag naubos yung supply, ayun na. Doon na tayo ngayon magkakaproblema. Diyan ngayon lalabas yung sinasabi ko sa inyo na kailangan marami tayong supply na nakaimbak sa Pilipinas. Saan? Sa mga gasolinahan, hindi lang sa gasolina. Maliliit lang mga tangke niyan eh. Dapat gumawa tayo ng maraming mga oil depot na mapag-iimbakan natin ng gasolina good to last for at least 1 year. At least 1 year.
O kapag meron tayong ganong karaming imbak, o di kahit gano'ng magkaroon ng gera dyan, sa loob ng isang taon, sufficient yung ano natin, yung supply at hindi masyadong gagalaw yung presyo, kayang i-sustain for 1 year. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tingnan mo, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo ba ang forecasting nila? Forecast nila na if something happens sa Pilipinas, if let's say magkaroon ng taggutom sa buong mundo, alam mo ba na ang Kingdom of Jesus Christ mabubuhay nila yung mga sarili nila for the next 3 years? 3 taon. 3 years. Yun ang sinasabi ng Kingdom of Jesus Christ. Yun ang sinasabi ng mga members. Kasi bakit? Meron silang may sarili silang taniman, meron sarili silang palayan, may sarili silang taniman ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. So, kung yung kingdom citizens lang, ilang milyon sila, kaya nilang pakainin yung mga sarili nila, good for 3 years. Kahit daw hindi sila kumilos, kahit daw hindi sila gumalaw, mabubuhay sila ng 3 taon. Ganoon ni Pastor Kibuloy yung forecasting niya ng wealth ng kanyang kingdom nation. Pantakin mo dito sa Pilipinas, meron ba tayong ganyan? Wala. Ito nga, sabi ko nga sa'yo, ilang araw pa lang naggegera tong mga to. Hirap na tayo eh. That's because yung mga taga-gobyerno natin, hindi nila iniisip yung mga ganyan. Magkakaroon ng kagutuman, baka biglang magkaroon na naman ng COVID, magsarado na naman ekonomiya. Kasi grabe na talaga ang sitwasyon ngayon. Hindi lang sa missile tayo pwede mamatay, pati sa sakit. Yung mga sakit ngayon nagmutate. Ibig sabihin, yung dating lagnat lang, nagiging COVID na. Yung dating dengue lang, nagkakaroon na ng mga kidney failures and kung ano-ano pa. So parang lumalala lahat. So pagdating ng mga panahon na may mga mangyaring ganito at kailangan at talagang tumigil ang ikot ng mundo, 3 taon mabubuhay ang mga taga-KOJC. Ang mga Pilipino, wala. Bakit? Putang ina, paano? Habang buhay ng mayaman ang mga putang ina niyan dahil mga magnanakaw. Pera ng gobyerno, 805 billion ninanakaw ng mga hudas na yan. So, ang pinaplano lang nila yung buhay lang ng sarili nila, buhay ng pamilya nila, mga anak nila, kabit nila, mga anak nila sa labas, mga kalaguyo nila. Yun lang ang kumbaga nakaplano. Pero yung buhay ng mga Pilipino, wala talaga silang plano. Diyan ngayon lumalabas yung sinasabi nito ni Kuya Gasolinahan na kung enough ang supply ng gasolinahan namin, hindi kami magtataas. Pag naubos siya, magtataas. Wala tayong magagawa ron. Why? Bakit, kuya, wala tayong magagawa? At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 lang ang fuel ng Pilipinas. So, yun na lang. So sabi nila sir, hindi sila ng focus Wala. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basettle na ang sigalot sa Middle East, aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or Kita mo si kuya, alam niya, pati yung paglulod, papunta rito, kasi yung mga oil tanker na yan, matagal yan, mabagal yan. So, after April, pagka naubos yung supply natin, if ever matapos yan at bumalik sa normal, matagal bago yan makarating sa atin, bago mapuno ulit yung mga imbakan natin, bago ma-replenish yung stock. So, talagang ang i-expect natin, ganito talaga kataas. Kung 150 pesos per liter, magiging ganun until mag-normalize lahat, which is hindi natin alam kung kailan. So alam ni kuya, siniset na ni kuya yung expectations ng mga nagpapagasolina sa kanila na yung mga nagpa-full tank kayo, tipirin nyo yan. Bakit? Nako, matagal ito. Matagal ito kasi ganito, ganyan. Meron siyang mga paliwanag. Si Bongbong, wala. Puros kaululan. Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, wala talaga. Yes. O, diba? Siniset niya na expectation, hindi niya binubudol yung mga nagpapagasolina sa kanya. Hindi katulad ni BBM na binubudol niya na naman yung mga Pilipino at sinasabi niya na, huwag kayong mag-alala. Maayos ang supply ng Pilipinas, ganito, ganyan. Diba? Luka-luka eh. Tarantado talaga eh. Walang hiya, oh.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa